Niyubigan, niyubigan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Huwag mag-alinlangan, huwag na mangamba. Ang puno ng buhay ay pag-asa. Magtanim ka lang ito, tiyak ikaw ang siyang panalo. Walang matatalo, ito ang sigurado. Ang puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magtanim at simula. Niyubigan tayo para sa kinabukasan. Buko-buko ang buhay ko. Narito na ang School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 at Philippine Coconut Authority. Matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagniniyugan para sa karagdagang kaalaman at karagdagang kita. School on the Air on Coconut Production. Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka man ay mayroon yan. Ang buko niyog ang siyang pinagpupunan ng sambayanan ng pangangailangan. Niyubigan tayo. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan or School on the Air on Coconut Production for Region 12. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sarangani. Simpleng bagay pag School on the Air on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang kokobuhayan. kaginhawaan. Niyubigan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Rehiyon 12. Isang masaganang pagbati po ang nihahatid namin sa inyo. Ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. At itong SOA po natin ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12. Sa pamumuno ni Direktor Abdul Aydayaan at katuwang rin ang Philippine Coconut Authority Region 12 sa pangunguna ni OIC Regional Manager Ma'am Emily Lorion. Katuwang rin ang probinsya ng Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Pacquiao at ang ating Provincial Agriculturist Engineer Agnes L. Du at City Agriculturist ng Gensan Ma'am Merlinda Donasco. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na makinig at matuto dito lamang sa ating Agri-Eskwela, mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 11, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng Agri Gabay Radio, Max News FM Gensan at Muse FM Kiamba. Mapiplay din po ito sa Radyo Kasaganaan sa Bayan ng Maitom. Ayan, kaya bago po tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga ka-agri-eskwela na nanonood at sa kanilang Facebook at ganun din na nakikinig sa kanilang mga radyo. Ayan, maayong buntag sa tanan na namate sa Max FM, School on the Air from Purok Acacia de Aini sa poblasyon Alabel, Sarangani Province. Dami ko pong natutunan. Ayan, thank you so much, Sir Mikel. Ayan nag-text si Ma'am Mimi Villa. Ayan, sa mga kasowa, shout out Kambonga Bernadita, Redondo Gina, Gomez, thanks po. Ayan, good morning po si Alfredo Lianes ng Casa Luisa. And good morning, listening from Bula, Gensan.
Ayan na, at simulan na po natin ang ating talakayan ngayong araw. Saan ka Alam kong excited na po ang ating mga kaniyog. Kung meron naman po kayong mga katanungan ay maaari po kayong mag-text sa ating pong official text line 0969-017-8136. Ayan, noong nakaraang episode ay napag-usapan po natin at tinalakay po natin ang iba't ibang rekomendadong variety ng niyog ayon sa PCA. At nakasama natin si Sir Arnel Toraja, ang ating acting division chief mula sa PCA NCSPC sa Aroman, Carmen, Cotabato. Yahanin palago Ngayong araw naman, napaka-exciting ng topic natin ngayon dahil pag-uusapan po natin yung good agricultural practices. Kaya dapat talagang mag-take note at makinig ang ating mga magsasaka dahil isa ito sa pinaka-importanteng topic natin sa ating School on the Air program. Ang good agricultural practices or GAP para po sa ating mga niyog. Huwag din nating patagalin pa. Kasama po natin live na live ngayon sa ating Agri Gabay Radio sa si Sir Arnel Toraja ng DA, PCA, NCSPC mula po sa Carmen, Cotabato. Ayan, Sir Arnel, magandang umaga po sa inyo at batiin muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Magandang umaga, sir. Sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood ng ating programa, magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na yung ating mga enrollees for this program, sa School on the Air program. Ang tatalakayin po natin ngayong umaga regarding on the good agricultural practices in coconut. So, standby lang po kayo at makikinig sa ating mga topic this morning. Ayan, wag na nating patagalin, Sir Arnel, dahil medyo mahaba-haba yung pag-uusapan natin ngayong araw patungkol sa good agricultural practices or mula sa plantation management hanggang sa harvest at post-harvest management. Ano po? Kaya simulan na po natin, Sir Arnel, sa plantation management. Ano-ano nga ba yung iba't ibang mga factors no sa pagpipili ng syempre ng ating punlaan o sa pagtataniman natin at pamamahala ng ating mga niyog? Okay? So, lahat ng katanungan na yan, sir, ay ating sasagutin. So, unang-una, simulan natin sa plantation management. Anong dapat natin i-consider sa pag-establish natin ng coconut area? So, unang-una dito nakapaloob ang site selection and management. Ano ito siya? Ito siya yung kung pipili ka ng farms, dapat suitable for food production and processing, preferably with an altitude not more than 600 meters above sea level. Ano itong altitude? Yung level ng kanyang lupa. Kung saan si coconut, pag itatanim mo siya, ay nagbibigay ng optimum na tubo at saka production. Kung lampas 600 meters above sea level, yung ating tataniman, ng ating coconut ay nabubuhay naman siya pero hindi natin talaga na-achieve yung kanyang optimum productivity. Saka yung kanyang performance hindi masyadong maganda compared doon sa within the 600 meters above sea level, or below the level. So yun ang una-una nating i-consider. Ngayon naman, Sir Arnel, kung nakapagtapos na po tayo makonsider ang ating pong site selection ng pagtataniman po natin. Ngayon naman, gaano po ba kaimportante yung tinatawag po nating farm planning? Okay. So sa farm planning naman, sa lahat ng ating gagawin, dapat meron tayong ready na farm plan. Kasi nga, ang farm planning is a decision-making process in the farm business which involves organization and management of limited resources to realize the specified goals continuously. So, ibig sabihin, pag may farm plan tayo, na malalaman na natin kung ano pa yung mga kakulangan na resources sa ating farm at saka ma-address kaagad natin. Okay? Also, it involves in selecting the most profitable course of action from among all possible alternatives. So, ganon ka-importante ang farm planning. Ang ultimate objectives naman ito ng farm planning ay para mapa-improve yung ating pamumuhay sa pagsasaka. At saka yung immediate goal niya para ma-maximize natin yung ating income through improved resource use planning. So, in short, the main objectives
of this farm planning is to maximize the annual net income sustained over a long period of time. Lahat kasi ng gagawin natin pagdating sa pagsasaka ay dapat na i-drone out natin sa nagawaan natin ng plano para wala tayong ma-miss. Kumbaga, lahat ng kailangan natin sa farm ay na ma-ready na natin or ma-prepare na natin in advance para maging productive at saka progresibo ang ating sakahan. Okay? So, ang farm plan naman din ay tumutulong siya sa mga coconut farmers sa mga sumusunod. Unang-una, it helps him examine carefully his existing resource situation and past experiences as a basis for deciding which of the new alternative enterprises and methods fit his situation in the best way. So, kung meron ka nito, malalaman mo na. Kung halimbawa, nagtanim ka ng ang area mo rolling or hilly. Tapos tinaniman mo naman siya ng hybrid na variety ng coconut or dwarf. Nasa recommendation kasi natin na hindi talaga siya suitable si dwarf at saka si hybrid sa mga rolling or hilly areas. So from that, kung naka-experience ka na noon na pag tinaniman mo yung area na yon, tapos mahina yung kanyang performance sa growth at saka yung sa kanyang production, shift ka na into other varieties of coconut. Ayan kung na. saan kung sino yung variety na suitable, like yung tall varieties natin. So, ganon. Ayan, magandang opportunity ito, Sir Arnel, na meron kasing tayo nagtanong mula sa ating live viewer. Ano po? Yes po. Sabi ni Sir Arthur F. Ambrosio, tanong ko lang po, Sir Arnel, ano po ba ang magandang variety for upland? Okay. So, mamaya, sir, i-discuss po natin yung mga rekomendadong varieties for upland. Yan. Sige, tabayanan natin at stay in ka lang dyan, Sir Arthur, para mamaya at mapag-usapan natin yung iba't ibang variety para sa ating upland. Ayan, Sir Arnel. Okay? So, sa pagpapatuloy, pangalawang tulong para sa mga magniniyog natin o sa mga farmers, ang farm planning, it helps him identify the various supply needs for the existing and improve. Like for example, kung meron ka ng produkto ng niyog, like yung copra, so ngayon, i-arrange mo na in advance kung ano pa yung dapat mong kailangan sa farm for the post-harvest processing, para sa post-harvest processing natin. Okay? Another, it helps him find out the credit needs, if any, of the new plants. So, kung kulang ka sa pondo, makakaisip ka na kaagad kung saan ka kukuha ng fund. Like kanina, before pa tayo nag-start sa programang ito, yung sa ACPC, di ba? Yes, oo. Isa sila sa funding source na kung saan pwede tayong lumapit sa kanila, tayong mga coconut farmers. So, another, it gives an idea of the expected income after payment of loans, Yun. meeting out the expenditure on production, marketing, and consumption. So, sa farm plan, nakapaloob na kasi dyan yung ano yung bibilhin mo, ilan yung nagastos mo, ilan yung profit mo, at saka ano pa yung kailangan mo. So, mas maigi na meron tayo nito para guided po tayo at hindi tayo mawawala sa ating pang-araw-araw na pag-manage ng ating mga sakahan. Yes, tama ka dyan, Sir Arnel. Sabi nga nila, if you plan to fail, you are failing to plan, no? Yes. Kaya importante yung pagpaplano bago tayo sumabak sa anumang negosyo or sa anumang mga initiatives natin, ano po. So, kailangan critical at importante itong tamang pagpaplano. Ngayon naman, Sir Arnel, dumako naman tayo sa pagmamap, no, ng ating production site. Okay? So, sa production site mapping naman, so, it should be prepared to show the condition of the farm, of how the farm is intended to be developed. It should indicate the topography and the locations of the production and processing areas. To maximize, in short, to maximize the land area, kailangan i-map out natin talaga ng maigi. Kung saan si tall variety natin itatanim na area, saan si dwarf, saan yung mga facilities natin, para hindi masayang yung every area. So, isang consideration dito, coconut production area, i-consider natin yung density, yung planting
yung kabuuang number of palms na ating itatanim. Kung gaanong karaming niyog karami. sa isang ektarya, ganun sir, yung po. density niya. Yes po. Then coconut spacing. Ito, number one factor towards the productivity of coconut, yung spacing natin. Karamihan po sa ating mga coconut farmers, kung ma-observe po natin, hindi talaga sinusunod yung ating standard, Yung standard na spacing, planting spacing. system. Or Ayan, ano nga ba yung spacing. standard natin sir na planting In general, ang standard planting system po ang planting distance po natin is yung 9x9 triangular to maximize the area at saka yung sunlight absorption. Para si coconut, may kanya-kanyang area at saka ma-achieve niya yung kanyang productivity level. Okay? Pangalawa pong i-consider natin ay yung variety ng nyug na ating itatanim. pinaka-importante. Opo, pinaka-importante po talaga si variety. Hindi po pwedeng kahit saan lang po tayo kukuha. Yes. Along the way po sa discussion natin, ibabanggitin ko po kung saan po lang dapat tayo kukuha. Ano pong consideration? Ano pong titingnan natin? Ano pong hanapin natin? At saka yung distance from markets. Noon, medyo mahirap pa kasi wala pang mga farm-to-market roads. But Yes. now, marami ng mga na, farm-to-market roads, maraming program ang government na kung saan kahit nasa bulubuduking bahagi ka ng ating lugar, ay pwede ka nang magtanim as long as yung elevation niya ay hanggang doon lang sa ating recommended elevation. Okay? Yung primary processing area natin dapat in place, na ilagay natin sa dapat na lalagyan sa ating farm site mapping. Intercrops and livestock areas. So, sa coconut kasi, hindi lang coconut yung itatanim natin. Yes. Marami pa tayong pwedeng ilagay sa ilalim. So, by making this kind of map, by crafting a map, before we start doing our farming system, kung susundin natin yung planting system natin, may ano kasi yan may kaakibat na distance. Kung gusto mong maging diversified farm, yung farm mo, 9x9 triangular planting distance yung gamitin mo, or 10x10 triangular Regular. system. Okay. Ang gagamitin mo, 2 intercrop, other crops suited for coconut. Meron naman tayong mga rekomendadong crops for intercropping of coconut. Like for example, yung ating coffee, cacao, pineapple. Okay? So, isa lamang yan sila sa mga pwede nating intercrop. Corn, pwede. At saka yung sa livestock naman, ito ng livestock naman, pwede small at saka large ruminant. As long as yung sa Yes, oo. large ruminant, like for example, yung mga cow natin, mga carabao, ay i-systematize natin. Kumbaga, gagawa tayo ng parang paddock system. No? Na-schedule lang natin ang pag-grazing sa isang area. Hindi rin rekomendado ng office na whole duration po or lahat ng doon lang Doon siya. lang, Kasi po magre-result po din yan ng compaction ng lupa. Yes. Now of which yung organic activity at saka yung water and nutrient absorption ni coconut ay mahihinder. So kailangang i-planuhin talaga natin. Okay? At saka yung sources of water use in the farm. Saan ba tayo kukuha ng tubig? Oo. Opo. Then, yung kung may available kayong well or reservoir, rivers, lakes, so farm ponds, so ma-map out mo na kaagad kung saan ka kukuha. No? Kung meron kang mga ganito. Kung wala naman, gaya sa ating center, sa Roman, na wala tayong mga ganitong sources, ang ginagawa natin yung drip. No? Meron tayong well ang meron sa atin pero nagdi-drip tayo. Kasi nga si coconut kailangan niya ng tubig talaga. Number one limiting factor towards the productivity of coconut is water. Water, Especially yes. during dry months. So kailangan natin yang ilagay din sa ating na drone in advance na map. Storage area for tools and equipment. Kailangan nakalagay yan doon. Lalo-lalo na pag may plano kayong pagdating ng panahon, i-apply nyo yung inyong mga farms to become a learning site in agriculture. Yes. Kinakailangan talaga ito. Water storage, distribution networks, drainage, and discharge points of wastewater. Hindi po pwede kahit saan lang tayo magtatapon ng ating mga waste. Kailangan meron tayong designated area kung saan doon natin itatapon ang ating mga waste sa ating farms.
Another solid waste disposal area. Yung mga empty bottles natin sa ating ginagamit na mga kung gumagamit naman tayo ng herbicides or pesticides, kailangan may material recovery facility tayo. Then composting area, like yung mga coconut husk natin, pwede natin gamitin yung kanyang coco peat para sa composting area. At saka yung other waste product ng farm. At saka property buildings, structures, road networks. Pinaka-importante itong road networks kahit na hindi naman siya concrete, as long as sa isang farm, for example, 5 hectares, meron tayong designated na access road sa loob ng ating plantasyon para madali lang nating ma-monitor at malibot yung ating area. Pinaka-basic na factor para sa pagiging successful ng ating farms, yung regular monitoring ng ating farms. Exactly, sir. So, ngayon naman, sir, pagpatuloy natin itong production site mapping, ano pa ba yung iba't iba pang mga factors na dapat nating i-consider? Okay? So, its production area in case of multiple production area in a site should be identified by name or code and shall be indicated in the property map. So, dito sa gagawin nating site mapping, lahat ng makikita doon sa area mo, kailangan na-indicate din natin sa map. Ilang number o puno ba ng niyog ang andoon sa farm mo? Yes. Anong variety? Kailan itinanim? At saka anong taon na siya ngayon? So for the livestock, ilang number of heads ang meron sa farm? Saan ang location? Ilang barn meron ka? At saka yung sa mga other crops natin, intercrops, ilang puno ang na-intercrop na itanim natin under the coconut, like for example sa cacao, coffee, and others. So, lahat ng detalye po na kailangan doon sa farm na ilagay po natin sa ating site map para po makita natin kaagad kung ano pa yung dapat nating ilagay, ano pa yung kulang, ano ba yung problema. Okay? Along the way, pag meron tayo nito, makikita na natin kung ano pa yung dapat nating gawin sa ating mga farms. Guided po tayo. Yes. Pinaka-importante din po dito yung record keeping. Oo. Yes po, sa lahat ng bagay, kailangan meron po tayong record. Hindi lang po na tanim tayo, harvest ng harvest, deliver, hindi natin nire-record lahat ng ating mga activities sa farm. Para po magkaroon tayo ng tracing back of past histories. Kung ano man, for example, maka-experience tayo ng mga calamities. Like for example, may drought, may pest infestation. So, along the way, malalaman natin, makikita natin by merely looking at our records, mamomonitor natin. Like for example, sa production, syempre, maapekto ng production mo. Pag titingnan mo doon, ay noon, nung wala pang mataas ang production ko, ngayon bumaba. So, ano pang dapat kong gawin para maibalik sa dati? Yes. Ma-revive yung operation ng ating farm. So, marami pang iba't ibang dapat na makita natin kung meron tayong ganitong setup sa ating farm. Okay? So, yan po ang sa ating farm planning. Pinaka-importante po yung ating farm planning kasi nga, if necessity is the mother of invention, scarcity of resources is the mother of farm planning. Ayun. Wala naman pong naimbentong mga bagay kung walang nangangailangan. Exactly, sir. So, ang ganda ng quote na yun. So, ngayon naman, sir, dumako naman tayo sa sourcing and selection ng mga planting materials. Isa ito sa dapat natin na pagtuunan ng pansin, no? So, ngayon naman, ano ba yung mga general considerations natin sa paghanap at pagpipili ng mga planting materials natin, sir? Okay, sir. So, ito na po. Aside from yield, quantity, and quality, as basic considerations, varieties to be grown should be selected based on market requirements, farmer preference, and adaptability to the locality. Ito yung market requirements, like for example sa ngayon, ano ba yung pinaka-in-demand ngayon in terms of coconut byproducts? Diba? Mas demand ngayon yung VCO production by cocoa sugar production, yung desiccated coconut. So, ano-ano yung mga varieties na dapat nating itatanim na kung saan nagbibigay ng mataas na production with regards to the previously mentioned byproducts of coconut. So, ganon. Other considerations may include soil type and nutrient levels
water availability, prevailing temperature and humidity, and pest and diseases history. So kung ang site mo or ang area mo ay usual palaging merong mga ganitong na-experience, mag-shift ka na into other variety. Ang variety kasi may mga variety kasi tayong ng niyog na kung saan resistant sa pest and diseases, Yes. resistant sa drought, sa typhoon. Like for example, yung ating mga tall varieties. So yung dwarf naman, hindi masyado silang resistant with regards to the Susceptible aforementioned. sila, sir. Susceptible sila. Gaya na lamang yung some area natin sa Luzon, usually, at sa Visayas, na kung saan palaging dinadalaw ng bagyo. Oo. Halos na dadamage ka agad. Buti na lang tayo dito sa Mindanao kasi madalang lang yung bagyo, nasa magandang lugar tayo. Yes, of ayan. which, lahat ng variety ng niyog ay suitable sa atin. Okay? Ayan. So ngayon naman, Sir Arnel, dito naman tayo dumako sa sourcing ng selection of seed nuts. Ito, napaka-importanting consideration ito, Sir Arnel. Ano po? Yes So ngayon po. po, Sir, saan nga ba tayo dapat lang nakukuha at bibili ng source natin ng ating mga seed nuts? Okay? So sa sourcing and selection of seed nuts naman, the planting material should be of high quality and shall be sourced either from PCA seed gardens and seed production centers, BPI or PCA accredited nurseries. Marami naman po tayong PCA accredited nurseries in every provinces. So PCA recommended varieties and seed nut producers or farmer selected mother palms. Pinaka-critical po itong bagay, sir, na kung saan kailangan nating i-put into consideration. Kasi halos ng mga nagtatanim ngayon ng niyog ay kumukuha lang doon kahit saan. Pag nakita nila isang puno, ang daming bunga, kukuha kaagad sila. Hindi nila kasi alam na meron din tayong dapat titingnan, no? Or criteria sa pagpili po ng ating source of planting materials. Pangalawa po, proper sourcing and selection of quality seed nuts should be done to ensure productivity of the palm. Kasi po pag hindi natin ma-assure yung ating source of planting materials, always remember, isang beses lang po tayong tatanim ng niyog buong buhay natin. Tapos mag-aantay ka ng 5 taon bago siya maging productive. Tapos hindi pala magandang lahi ang iyong nakunan. Yes. Or maganda ang performance sa kanyang puno, pero pagdating sa kanyang bunga, anak, tapos na bunga, pangit na. Kasi nga, yun pala ay galing na siya sa inbreed or hybrid na punla. Ayan, so seed nuts, sayang yung effort or time natin sa paggugol ng during planting. Seed nuts should be sourced from selected mother palms of National NSIC or National Seed Industry Council, registered of PCA recommended varieties. Kami po sa PCA, ang nire-recommend na po naming varieties, iyon lamang po na-registered na po sa National Seed Industry Council. Kasi nga po, lahat pong variety na iyan na aming nire-recommend ay proven and tested na po yung kanyang economic benefit going down to the farmers. 15 taon po ang ginugol dyan sa ating mga PCA researchers para po makatuklas ng mga PCA recommended varieties. So kung pwede lamang po, yung mga recommended varieties lang ang ating pipiliin at itatanim. At saka, ito kasi yung mga varieties na kung saan highly commercialized na po. Yes. At saka marami tayong sources. Kahit saan, hindi lang naman po sa PC ang merong mga available nito. Meron na po tayong mga available source of planting materials sa bawat probinsya, sa ating mga farmers, na kung saan registered na po sa PCA. So every time na mag-source kayo ng planting materials, kung pwede, tanungin ninyo kung registered ba sila or hanapan nyo ng dokumento na kung saan nagpapatunay na yung kanilang mga source or mga planting materials ay rehistrado ba talaga ng aming ahensya. ayun. Okay? So, mother palms of open pollinated varieties be selected from a block or area of highly homogeneous bearing palms producing an average of at least 10 nuts per bunch every 30 days for tall varieties and 15 nuts per bunch every 25 days for dwarf varieties. Sa selection and coconut kasi, integrate ko nitong susunod na topic ko. Yes, sir. Sa pagpili kasi natin, unang-una nating titingnan yung puno. For example,
gusto nating magtanim ng takunan green dwarf. No? So, ano titingnan natin sa takunan green dwarf? Titingnan natin yung kanyang physical appearance ng nut. Usually, basic characteristic ni takunan sa hitsura ng kanyang nut, protruding po yung kanyang shape ng nut, at saka yung kanyang spathe, empty po ang upper portion or flat portion. Flat po ang kanyang upper portion. So, kung titingnan natin ang puno, pag ganun ang makita natin, ibig sabihin, 80% prototype yung ating napiling source of planting materials. Okay, isang halimbawa lang naman po yan. Seed nuts shall be disease-free, undamaged by insect and rodents. Physiologically mature, yung saktong-sakto sa katanda, without deep punctured or cuts, with water manifested by sloshing sound. When shaken, ungerminated and resembles the distinct appearance of the specific variety of the mother palm. Dapat yung ano yung itsura ng kanyang ina, dapat yun din ang ating mapipili. Seed nuts should be seasoned in shade, preferably soaked in water with perianth lobes removed prior to sowing in appropriately prepared seed beds of appropriate nursery site. So, ang seed nut kasi, kailangan din siya ng tubig sa ating pagpapatubo. Marami kasi kaming na-experience sa field during mag-visit kami sa mga farms na basta si seed nut na ilagay sa lupa, tutubo na daw yan. Hindi na kailangan ng tubig. Sa totoo lang po, si seed nut kahit wala pa siya, pag ilagay natin siya sa lupa, kailangan pa rin niya ng tubig or ma-maintain natin yung moisture ng kanyang husk para ma-assure natin yung germination ng ating seed nut. Kasi nga po si husk, pag na-dry up yan siya, pag lalabas si germinating plumule or yung shoot niya, kailangan niya ng tubig. Kasi yung sa loob ng nut, kung sabihin natin may tubig naman yon, kunting porsyento na lang po ang natitira doon. Kasi nga po, puno na po siya ng kanyang embryo or yung hostorium. So, kailangan niya ng water augmentation coming from the husk. At saka, yung kanyang epidermis or yung kanyang skin or outside covering ng nut, titigas yan sa lalo pag hindi maintain ang moisture. So, mahirapan paglabas si plumule na i-break yung kanyang balat para siya makalabas. So, kung kaya't meron tayong na-observe na hindi tumutubo si plumule but then hindi lumalabas kasi nga hindi niya kayang i-break yung epidermis or yung skin or balat ni seed nut. Okay? So, healthy seedlings with characteristics typical of the variety should be selected for planting. Yung mga seedlings naman na etiolated, yung mga naga-curl, yung balbino, huwag natin ang isali kasi wala nang chance for recovery yon. Yung mga good vigor lang na seedlings ang ating itatanim. Lastly, in case of hybrid seedlings, only F1 or first generation offspring of distinct mother palm shall be used for planting. Hybrid seedlings shall be sourced only from either PCA or PCA supervised or accredited coconut hybridization farms. Likewise, seedlings produced through embryo culture such as makapuno seedlings shall be sourced from either PCA registered producer and or NSIC registered varieties. Gaya ngayon, meron na tayong mga ongoing on-farm hybridization sites sa province of Sarangani, particularly in Maitom at saka in Malungon. Target nila magkaroon ng hybrid production by next year, early part of first quarter. Then meron din tayo dito sa South Cotabato, Sultan Kudarat, and North Cotabato. So pwede kayong doon kukuha, no? Ng source ng first generation. Bakit? Ang nire-recommend lang namin is yung first generation. Kasi nga po, sa hybridization principle, for example, si corn, as you observe, alam ko, lahat ng mga nakikinig kayo na ating mga coconut farmers, nagtatanim na din ng mais noon. Pareho lang po yan ang principle nila. Pag nagtanim tayo ng hybrid corn ngayon, tapos pag kunan natin yun ng planting material, itatanim natin ulit, di ba? Wala na masyadong laman, maliliit. Kung sa Bisaya pa, balagsang. No? Sentro pa rin sa kay coconut. Pag kukuha tayo ng planting material doon sa F1, variable na po ng kanyang performance. Hindi po mayroong punong maraming bunga, mayroong punong maliit ang bunga, mayroon namang mababa, may matangkad, may maliliit ang bunga, may malalaki ang bunga. Hindi po talaga siya rekomendado in terms of plantation planting.
Okay? So, yun po. Ang ating mga rekomendadong variety na kung saan pwede nating itanim, gaya ng tanong kanina ni Sir, yung sa high elevated, yung sa mga rolling areas, rather, na pwede nating itatanim, lalo-lalo na pag ang slope niya ay more than 30% slope, pwede natin itanim yung ating mga tall varieties. Gaya na lamang ng Baybay Tall, Laguna Tall, Tagnanan Tall, Baguoshero Tall. Ito kasi yung available talaga sa atin dito sa Philippines, na kung saan marami tayong sources. Yan po ang pwede nating itatanim, sir. Yung sa mga below 30% slope naman, yung atin ng mga dwarf at saka hybrid na mga varieties. Sa dwarf, meron tayong Takunan, Katigan, meron tayong MRD or Malayan Red Dwarf, Aromatic Green Dwarf. Yan po ang ating rekomendadong tall and dwarf varieties. Bakit tinawag na open pollinated varieties? Kasi nga po, nagpo-produce po sila ng bunga ng without human intervention. Through wind, through mga insect flying around lang. Ito namang single cross hybrid natin, meron din tayong rekomendadong hybrid, single cross hybrid. Ito naman siya, napoproduce ito through human intervention. Tayo mismo ang nagdidictate doon sa receptive female flower ng mother palm na dapat yung makapollinate ay yung desired natin na pollen coming from the tall. Okay? So, meron tayong 15 na rekomendadong hybrid cross na pwede nyong itatanim. So, sa atin, sa center, meron tayong pinoproduce na hybrid. Sa ngayon, merong 4. Meron tayong PCA 15-1, yung Katigan ang mama, ang tatay naman ay Laguna. Meron din tayong PCA 15-9, yung Takunan ang mama, ang tatay naman ay Tagnanan. PCA 15-10, ang nanay is Takunan, ang tatay is Laguna. At saka PCA 15-15, ang nanay ay Katigan at saka ang tatay ay Baybay. So yan po ang ating mga rekomendadong varieties sa hybrid na kung saan ang nagbibigay ng magandang produksyon pag itinanim natin sa tamang elevation ang lupa at saka tamang topography ang lupa. Ayan. Sir, since nandito na po tayo sa OPV, napag-usapan natin ang mga open pollinated varieties. May isang Yes, sir. katanungan tayo dito mula sa ating learning site, no, sa Bagong Bayan. Si Sir Edwin Fetalino, ang tanong niya, ask niya, sir, kung gaano po ba kahalaga ang pollination sa ating mga niyog? Thank you so much for your question, sir. Mahalaga po talaga ang pollination sa ating mga niyog kasi nga po hindi po mag-survive yung ating female flower kung walang mga pollinators. Mas marami po tayong mapoproduce na bunga kung maraming mga natural pollinators sa field. So, yun po. Ayun, so ganun kahalaga ang ating pollination po sa ating mga niyog. Ayan, dumako naman tayo, sir, sa selection in coconut. Ayan. Okay. So, dito na tayo ngayon sa selection in coconut. Ang sa selection in coconut naman, meron tayong 4 na dapat i-consider. No? Kung naka-establish na tayo ng farm, kung meron na tayong farm, or may nakita tayong sources ng ating mga planting materials or pampunla, first po nating i-consider sa selection in coconut, yung plantation block selection. Pangalawa, mother palm selection. Pangatlo, selection seedlot selection, at saka pang-4 yung seedling selection. Dapat po nating sundin itong 4 na pamamaraan sa pagpili ng coconut na gagamitin nating pampunla para po ma-assure natin yung optimum productivity ng ating pinunlang coconut. So, sa plantation block selection, sa isang area, kailangan po ay yung properly managed in a given locality. Yung naibigay talaga yung optimum care and maintenance. Kailangan yung puno ay merong yield na 80 nuts pataas per palm per year at saka merong equivalent na in terms of copra na 2 tons per hectare per year. So, below that recommendation, wag na po nating i-consider. So, another, yung block naman, hindi po lahat ng puno, like for example, meron tayong 1 hektarya, may 100 na puno ng niyog. Hindi po pwede na lahat ng 100 na puno ng niyog na yon ay pagkuna natin ng pampunla. Mag-blocking po tayo, no?
i-block natin siya. Kung halimbawa, gawain natin 2 block, may 50-50 puno, yung 50 puno, pipili ka lang doon ng 10% from the total population. Ang piliin mo na magiging source mo. Considering yung sa first and second criteria natin sa plantation, sa block selection. Tapos, doon ka kukuha sa gitna. Bakit? Kasi yung sa gilid, surrounding the palms, kung sa gitna ka kukuha, mag-serve yun siya na buffer natin doon sa mga possible contaminant na pollen coming from other palms. So, para ma-assure natin yung purity ng ating pampunla, doon tayo kukuha sa gitna. Okay? So, yun po. Hindi po lahat ng puno ng nyog sa isang area ay pwede nating pagkunan. Kasi marami pong contaminants sa ating paligid. Lalo-lalo na pag ang paligid ng isang farm, may mga nakatanim na other varieties of coconut. Hindi na po natin masigurado kung yun ba ay mga pure na tall or dwarf or pure na or F1 hybrid. So, yun po ang isa sa plantation block selection na dapat natin i-consider. Pagkatapos po, pag nakapili na tayo, proceed tayo sa pangalawa. Ito po yung tinatawag nating mother palm selection. So, sa puno na naman, dapat yung puno na ating pinili ay typical of the variety. Kung saan, kung ano yung hitsura ni katigan. For example, katigan na naman tayo. Sa kay katigan kasi, yung bunga niya, yung nut niya, typical na talaga sa kay katigan na may nipple-like structure, yung kanyang stigmatic base. No? So, in terms sa nut, no? So, titingnan mo, una-unang titingnan mo yung kanyang shape ng nut. No? Pangalawa, yung shape ng kanyang yung spathe. Pangatlo, yung length ng kanyang fronds or dahon. Pang-apat, yung kanyang length ng kanyang spikelets, kung saan naka-attach si female at male part of the flower. Pang-lima, yung puno. Yung kanyang kalaki ng kanyang puno. Dapat, kung ano yung original na hitsura ng nanay, yun din, na variety na ating pipiliin, yun din dapat ang ating mapipili. So, may stout trunk, malusog na puno, leaf scars closely spaced, seed nuts of uniform sizes. Dapat kung puro medium size lahat, uniform medium size lahat. Crown has at least 30 open leaves. So, isa din ito sa titingnan natin. Bilangin natin from doon sa itaas, pababa, kung meron ba talagang 30 na fronds si coconut. Pag below that, set aside muna natin kasi may tendency na medyo mahina yung kanyang tubo. At saka bear an average of 8 nuts per bunch or copra equivalent of 25.6 kilograms per tree per year. So yan po ang ating consideration sa pagpili ng ating mother palm. Pangatlo, pag nakapili na tayo ng mother palm or source ng ating planting materials, doon naman tayo sa seed nuts. Hindi po pwede na lahat ng na-harvest natin within that palm ay pwede na nating gawing pampunla, no? Or iset sa nursery. Kasi nga po, hindi po lahat perfect ang seed nut na pariho ang sizes within one bunch. Meron talagang maliliit doon kasi nga hindi niya kayang i-support ng nutrients during the growth and development of the nut yung lahat ng seed nut present in one bunch. Ayun. Okay? So, ang criteria po natin dyan na i-consider, dapat uniform sizes. Walang off sizes. Anong ibig sabihin nito? Walang maliliit. Kung medium size lahat, medium size lahat. Kung small size lahat, small size lahat. Walang mas maliit pa sa small. Typical of variety, again, typical of the variety, ano yung hitsura ng nut ni Katigan, ni Takunan, ni Baybay, ni Laguna, ganun din. Physiologically mature. Pag i-shake mo, merong tunog na naririnig mo. Tunog ng tubig sa loob ng nut. Then, walang mga crack, walang mga damage ng insect or diseases, yung ating seed nut. So, yan po ang ating i-consider sa seed nut selection. Lastly, before I proceed to the last criteria, yung sa defective seed nuts for exclusion as planting materials, ito po yung mga punctured or cut, yung mga shell na nag-crack na mga nut, at saka yung shell, too small and deformed,
no? Immature. Mature, Yung ayun. batang hindi pa siya talaga physiologically mature. Mature, yeah. No? Kulang pa sa edad. Atin ng gi-harvest. Then walang damage ng daga. No? Kasi isa yan siyang way na kung saan titira si fungus at saka si bacteria. Or kung hindi pa siya talaga na damage pati yung kanyang shell. Then disease-infected seed nut. Ayan, so sa mga criteria na yun, sir, dapat alam na natin na hindi na natin sila pipiliin bilang magiging seed nuts natin. Dahil may mga factors na kumbaga, hindi kaaya-aya. Yes po, yes sir. So, ang objectives kasi natin dito, sir, to produce a good quality planting materials. I think same is true with other commodities Yes naman, sir. Yes sir. Halos lahat po ng commodities may selection process. Yes, exactly. So, ang last po is yung sa seedling selection for field planting. Hindi po lahat ng seedlings na tumubo ay pwede na natin itanim sa field. Kung gusto po natin na uniform lahat, sabay-sabay lahat, lumaki yung ating niyog, at saka sabay-sabay lahat namumunga, at saka maganda ang kanyang growth, at saka pagdating ng harvest, namunga na siya, uniform yung kanyang productivity level, ay ang pipiliin po nating pampunla or seedlings dapat healthy and robust. No? Another, normal green leaves. Wala pong yellowish, no? Kung saan may chlorosis problem po tayo or chlorophyll problem. Stout gourd, free from pests and diseases. Walang leaf spot, walang Bruntis pa infestation. Yun. Resembles that of parent sa kanyang pichol. Pag sinabi nating Malayan red dwarf, dapat ang kanyang kulay ng kanyang pichol ay red or orange. So, leaflets of youngest leaf have already split prior to field planting. So, ito siya ang dapat nating i-consider. Yung healthy na seedlings. Marami naman tayong nakikita na healthy seedlings. Ang tanda lang natin talaga yung walang mga pest infestation na seedlings. Hindi siya damage. Unsuitable seedlings like yung mga payat at saka yung mga albino, wag na natin yung isali. Disease-infected seedlings, yung mahihina, matagal tumubo, no? Delay ang kanyang germination, wag na po nating ipipiliin. Yung mga etiolated or yung nagbe-bent na mga seedlings, disregard na po natin yan. At saka yung mga may damage ng pest. Lastly, yung overgrown seedlings. Yan po. Meron namang nagsusurvive na overgrown seedlings, but then it takes time to recover. So, kung gusto nating mabilis lalaki si coconut, ipipili natin yung maganda, healthy, and robust talaga na planting materials. At saka uniform ang kanilang height. Ayun. Okay? So, yun lamang po. Kasi nga po, may kasabihan din tayo na plant ako a good seed and you will reap a bountiful harvest. Ayan. So ngayon, sir, medyo ubos na ang oras natin, pero pasadahan lang natin ng konti itong harvesting and post-harvest handling natin para kompleto mula sa ating topic kanina hanggang sa post-harvest. Okay? So sa harvesting and post-harvest handling naman, ang sa pag-harvest po natin ng nyog ay monthly meron po tayo supposed to be na harvest. No, monthly. Kasi nga, every month po may lalabas na bulaklak. Every month din po may namamature. Kaso lang yung practice natin sa ating mga sa farms, para makatipid, ang ginagawa is every quarter or every cycle. So, ang mangyayari doon, kung every quarter, 3 or 4 na bands po yung na-harvest natin. Tayo naman sa center, para ma-maintain natin yung good quality seed nut, every month po nating tayo nag-undergo ng harvest. Every month may isang bunch po tayong kinukuha. So yun po ang edad po ng seed nut na ating i-harvest. Kung seedling production ang purpose, 11 months old ang edad, no, from fertilization, no. Ibig sabihin yung 11 months old, yung kung titingnan mo sa color, may color brick siya, 50% brown, 50% green with slashing sound, no, kung i-shake mo siya. Bakit po 11 months old ang i-harvest natin kung
seedling production kasi nga po hindi pa po siya nag-start mag-develop or hindi pa nagsimulang tumubo yung embryo sa loob. Along the way sa pag-harvest natin, lalong-lalo na ang practice talaga natin sa pag-harvest is using pull method. Yung may bamboo tayong ginagamit tapos nilalagyan natin ng harvesting site. So, along the way sa pag-harvest natin, ilang untog siya, hindi siya walang nadadamage sa loob. Unlike kung i-harvest natin siya 12 months old or more than, may tendency na madamage yung ating embryo sa loob. Kasi nga po, meron na nagtubo. So, for kung copra production naman, or VCO, or VCO production, yan, advisable po na i-harvest natin siya 12 to 13 months old. Kasi doon po, mas mataas na ang kanyang oil content sa isang coconut. Kung sa buko production naman, 7 to 8 months old ang ating rekomendadong edad ng nut na dapat nating i-harvest. So, yan lamang po sa average yield po natin ng coconut in terms sa tall, usually aabot ng 80 to 100 nuts per pump per year. Sa dwarf naman, 70 to 80 nuts per pump per year. At saka sa hybrid, aabot ng 100 to 150 nuts per pump per year. If provided po ang optimum care and maintenance sa mga nabanggit kong varieties, may tendency pa pong tataas po itong average na yield ni tall, dwarf, and hybrids. So sa post-harvest naman, pag-harvest natin, kailangan lagay natin siya doon sa shaded place, yung ating na-harvest na seed nut. At saka hindi sa walang possible infestation ng mga fungus at saka mga diseases sa area. Then, yung kung seedling production, right after harvesting, dapat iset natin siya sa nursery agad. Ayun. Para hindi sayang yung oras at saka yung water hindi ma-dehydrate. Meron na ibang topiko naman po yung ating nursery establishment and management, of which very important din siya para po magkaroon tayo or ng mataas na percent germination ng ating seedlings. Kung for copra production, dapat i-process kaagad natin para hindi po siya dapuan ng fungus. Ayun. Para maiwasan natin yung aflatoxin. Okay? So, yan lamang po ang ating mga dapat i-consider. Kung mataas pa sana ang oras natin, marami pa po tayong talakayin sana. Kaso lang, meron tayong Bitin. sinusunod na oras. So, kung sino pong gustong mag-inquire, gustong kumonsulta, tumawag lang po kayo sa akin, magpakilala lang po kayo. Willing po akong sasagot sa lahat ng mga katanungan. Ayan. Or kung gusto ninyong ma-observe talaga, makita kung ano ba talaga ang operation natin sa center, can you visit the center? Malapit lang naman po ang center. Okay, thank you so much. Ayan na mensahe, Sir Arnel, sa ating mga tagapakinig at tagapanood na mga SOA enrollees natin. Okay, sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood na SOA enrollees, sana po meron din kayong nakuhang kunting kaalaman sa amin. At saka maggamitin nyo po yan sa pang-araw-araw nyong pamumuhay, lalong-lalo na po sa inyong pagsasaka ng niyog. Asahan nyo po na mayroong magandang idudulot yung ating mga natutunan sa ngayon pag atin lang siyang gagamitin. Gaya nga lamang po, as i-share ko sa inyo yung experience natin sa Seed Production Center. Noon, medyo napabayaan, ngayon na-revive po natin ang center. Wow. Kung sino man yung nakapunta noon sa center, balik po kayo sa center para makita ninyo yung performance na ng ating center. Lalo-lalo na po sa ating mga niyog. Kung ano pong dapat natin gawin, na paano siya maging produktibo kahit na dati siyang hindi produktibo. Yan lamang po. Maraming salamat at magandang umaga. Ayan, maraming salamat sa ating resource person ngayong araw, si Sir Arnel, no? Na napakarami po nating nakuha na kaalaman sa kanya. At even ako, marami po ako natututunan at excited akong bumisita doon sa center niyo, Sir, sa Roman. Soon. At dyan nagtatapos ang ating masaganang kukubuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, or School on the Air on Coconut Production for Region 12. At pakilike at follow po ng ating social media accounts. At ang schedule po ng ating SOA ay tuwing Huwebes. Huwag po nating kalimutan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Maraming salamat sa ating pong SOA Provincial Coordinator, Sir Paul Benevic Berhes, sa ating Municipal Coordinators at City Coordinator po natin.
And of course, paalala rin po na pakisubmit na po ng ating mga forms katulad na lamang ng mga enrollment forms, participant registration form at pretest. At sa susunod po na episode natin ay magkakaroon po tayo ng pagsusulit. Kaya ihanda na po ang inyong mga sarili para sa ating pagsusulit at kung talaga bang nakinig po kayo sa ating episode ngayon. At dyan nagtatapos ang ating programa sa ngalan po ng ating ATI Director, Engineer Remelin Recoter, Deputy Director Ma'am Antonieta Arceo, ATI 12 Center Director Sir Abdul Aydayaan, PCA Region 12 OIC Regional Manager Ma'am Emily Norion, PCA Sarangani Acting Division Chief Sir Jerry Pronco, Sarangani Provincial Governor Sir Rogelio Pacquiao, Provincial Agriculturist ng Sarangani Ma'am Agnes Eldu, General Santos City Mayor Honorable Lorely Pacquiao, sa ating City Agriculturist Ma'am Merlinda Donasco, and of course sa ating ATI 12 CFIDP Focal Person Engineer Chofilo T. Humawan. Para sa ating susunod na episode ay pag-uusapan po natin ang Integrated Nutrient Management for Coconut. At hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air program, ako po si JL Oma na nag-iiwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka. At yan ang masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.